Pagpalang umaga po sa ating lahat. Ang gawaing ito ay mula sa Door of Faith Church, Kabatang, under District 6 sa pangunguna ni na Pastora Cheryl Manansala. Sige po mga kapatid, bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah. Sige po, tayo dumulog sa kanyang paanan. Purihin kayo, O Diyos. Tunay nga, Panginoon, na karapat-dapat, O Diyos, kayong mapapurihan, maluwalhati sa umagang ito, Panginoon. Panginoon, patuloy, O Diyos, na nagpapasalamat po kami dahil binigyan niyo po kami ng pagkakataon upang kayo'y makaulayo, O Diyos. Salamat, O Diyos, dahil kayo, O Diyos, ang nagiging source, ang pinagmumulan ng kalakasan po namin sa bawat isa po sa amin, O Diyos. Panginoon, salamat, O Diyos. Sa inyo lamang namin ibinibigay ang pinakamataas sa parangal papuri. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, atin pong awitan ng ating Panginoon. Dinggin niyo ang dalangin ko, nais ko mapalapit sa inyo, naway pakinggan ang aking pagsamo. Panginoon, ako'y tanging sa inyo. Turuan niyo akong gawin ang iyong kalooban, nang masunod layunin niyo sa aking buhay. Hubugin niyo ako ayon sa nais niyo, O aking Diyos. O aking Diyos, dinggin niyo ang dalangin ko. Nais ko mapalapit sa inyo, naway pakinggan ang aking pagsamo. Panginoon, ako'y tanging sa inyo. Turuan niyo kami, Panginoon. Turuan niyo akong gawin ang iyong kalooban, nang masunod layunin niyo sa aking buhay. Hubugin niyo ako ayon sa nais niyo, O aking Diyos. O aking Diyos, turuan niyo akong gawin ang iyong kalooban, nang masunod layunin niyo sa aking buhay. Hubugin niyo ako ayon sa nais niyo, O aking Diyos.
O aking Diyos. So turuan niyo kami, Panginoon. Turuan niyo akong gawin ang iyong kalooban nang masunod layunin niyo sa aking buhay. Hubugin niyo ako ayon sa nais niyo, o aking Diyos, o aking Diyos. So turuan niyo kami, O Panginoon. Turuan niyo akong gawin ang iyong kalooban nang masunod layunin niyo sa aking buhay. Hubugin niyo ako ayon sa nais niyo, O aking Diyos, O aking Diyos. Turuan niyo akong gawin ang iyong kalooban nang masunod layunin niyo sa aking buhay. Hubugin niyo ako ayon sa nais niyo, O aking Diyos, 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 O aking Diyos. Panginoon, tunay nga, Panginoon, na sa umagang ito, lubos na ating pasalamatan ng ating Panginoon. Muli, salamat po sa ating Panginoon at tinatawagan ko na pong magbabahagi ng salita ng Diyos, Pastora Cristina Giabes. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa Diyos sa umagang ito at tayo po ay muli ay ginising ng Panginoon at isa sa lagi ko nga pong sinasabi na tuwing tayo ay bibigyan ng Diyos ng bagong umaga, bagong buhay, sapat po. Wala po tayong ibang iisipin kundi sapat. Sapat yung biyaya ng buhay na tayo nagising pang muli sa umagang ito at yun po ay isa sa dahilan para tayo ay magbigay ng pasasalamat po sa Panginoon at bigyan siya ng kalwalhatian at lagi nating ilagay sa isip na meron pang ipinapagawa sa atin ng Panginoon. Purihin po ang Diyos dahil sa umagang ito ay tayo po ay nagnasa na sa umagang ito ang Panginoon muna ang ating uunahin dahil halos lahat po tayo ay mananampalataya ng Panginoong Hesus. Kaya, kumbaga sa habit na natin at buhay na natin na tayo ay laging magbigay ng kalwalhatian sa kanyang pangalan. At bago po tayo mag-umpisa, tayo po muna ay saglit manalangin. Aming Ama, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po dahil sa umagang ito muli, binigyan niyo kami ng pagnanasa na gawin kung ano yung kalooban niyo. Kalooban niyo po ito na kami ay magsama-sama kahit po kami ay hindi magkakakilala, hindi po kami personal na nakikita, Panginoon. Ngunit ginamit mo ang online devotion na ito para muli yung aming mga espiritu ay magkaisa sa pananalangin sa umagang ito. Salamat po. Basbasan niyo po yung mga salita na inyo pong ibinigay sa umagang ito upang siya naming mabulay. At higit sa lahat, dalangin ko po na buksan mo yung aming puso. Yung aming mga kaisipan ay lagi mong lagyan ng mga bagay na laging kayo yung mapaparangalan namin sa buhay namin.
Salamat po, Panginoon, kayo yung mataas, kayo yung mabigyan ng karangalan at kaluguran sa umagang ito. Salamat po sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Ito po ang sama-sama naming pananalangin. Lahat po ay magsabi ng Amen. Salamat po. At buksan po natin ang ating mga Biblia. Tayo po ay dumako sa Pilipos chapter 4, verse 6 to 7. Sabi po ng salita ng Diyos ay ganito. Sabi Pilipos chapter 4, verse 6 hanggang 7. Sabi po ay, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Sa verse 7, ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Salamat po sa salita ng Diyos. At tayo pong mga nasa online na, tayo ay matagal ng tagasunod ng Panginoong Hesus. Alam natin na sa bawat salita na nasa Biblia, alam natin na laging pinapaalala sa lahat na lagi tayong manalangin. At yung pananalangin natin, kung tayo ay matagal na sa Panginoong Hesus, ay hindi na po, sasabihin natin sa one word, talagang hindi na mababaw, malalim. Malalim na tayo kung manalangin sa Panginoon. Ano ba yung sinasabing malalim? Alam na natin kung gaano kahalaga na pwede natin sabihin na kapag hindi ako nakapanalangin, kulang ang buhay ko at parang hindi kapos ang hininga mo dahil laging sinasabi ang pananalangin ay isa sa bahagi ng ating paghinga. Kung tayo ay sa loob ng 24 hours, libu-libong hininga ang ginagamit natin, salamat sa Panginoon dahil alam niyo yung nagpapalakas talaga sa atin yung pananalangin lalo sa panahong ito. At talagang naka-align po. Hindi po nagkakamali ang Banal na Espiritu dahil yun nga yung ating tema ay talagang prayer, patungkol sa prayer. Na hindi lang po tayo mananalangin kung kailan natin gusto. Sabi nga ay pwede tayong, kahit saan tayo naroon, yung altar, kailangan magkaroon tayo ng altar. Sa isipan nga natin, pwede tayong gumawa ng altar. Alam niyo po yun. Kaya sinabi sa atin sabi rin, pray without ceasing. Hindi naman ibig sabihin, talagang, alam niyo yung naupo ka na lang at mananalangin ka na lang maghapon, wala ka nang ginawa. Hindi po yung kahit anong ginagawa natin, yung isipan natin, talagang may altar na kailangan mo lagi, ano man ang kalagayan, ano man ang sitwasyon natin, talagang nasa isipan na natin ang Panginoon. At yun nga lagi sinasabi, ituon natin yung ating pag-iisip sa Diyos. Yun po yung isa sa paalala sa atin na kailangan lagi natin nasa isipan ang Panginoon. At may mahalaga po tayong pag-uusapan. Ito po ay 3 lang. Sabi dito, kapag tayo ay nananalangin, yung mga ilang dekada na sa Diyos, sa Panginoong Hesus, na tagasunod, ay kailangan bago tayo manalangin, meron tayong talagang gawin, i-surrender. Ano yon? Yung pagsuko sa Panginoon. Yung pag tayo nananalangin, mahalaga talaga ito. Mahalaga na tayo nananalangin na yung bang surrender, sabi dito, surrender, giving up control and casting burdens on God. Alam mo yon, yung lahat ng bagay, kapag tayo nananalangin, sabi nga, nababasa ng Diyos ang ating isipan at ang ating puso. Kaya kung tayo nagsasalita habang tayo nagpe-prayer sa Panginoon nananalangin, ngunit hindi mo isinusuko yung lahat ng bagay. Lagi sinasabi, Lord,
Sakupin mo po ay yung aking kaisipan, yung aking puso, yung aking lahat sa buhay ko, sakupin mo. Higit yung spiritual ko. Alam ng Diyos na habang tayo nagsasalita, kung talagang nakasuko lahat yun sa Panginoon. Kaya napakahalaga na kapag tayo nananalangin, nakapokus lang po. Focus on. Saan ka dapat nakapokus? Nakapokus lang po tayo sa ating Diyos, sa Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Kasi kung hindi tayo nakapokus, hindi tayo surrender yung ating sarili sa Diyos, habang tayo nananalangin, ay parang iba po yung dating sa Panginoon. At hindi, sabi nga natin, lagi natin sasabi, God is in control. Lahat ng bagay ay kontrolado ng Diyos. Tama po yun. Buhay po ang salita niya. Kontrolado kung ikaw mismo sa sarili mo, isinusuko mo yung sarili mo sa Diyos. Pwedeng, sabi nga ay, ang Panginoon lang ang may kontrol ng lahat ng bagay. Ngunit kailangan tayong mga mananampalataya na siyang inutusan ng Panginoon talaga na manalangin para sa iba, para sa lahat na nangyayari. Alam natin yung nangyayari sa paligid natin. Kailangan aware tayo na yung mga nangyayaring digmaan, yung mga palatandaan na malapit na ang Panginoong bumalik, alam po natin yan at laging meron tayong bukas na ikaisipan na ano ba yung dapat nating ipanalangin sa mga nangyayari sa buhay natin. Kailangan malinaw po yung ating kaisipan kung ano talaga yung ating ipinapanalangin. At saka lagi nating tatandaan yung paalala ng Panginoon na talagang ang dinidinig po. Wala po tayong mababasa sa Biblia na ang dinidinig ng Diyos ay yung mga taong masasama. Ang sinasabi po, ang dinidinig lang po ng Panginoon ay yung mga taong matutuwid sa harapan niya. At purihin po ang Panginoon. Wala po tayong lahat dapat ipagmalaki sa Panginoon. Ngunit alam ng Diyos kung ano yung puso natin kapag tayo ay nananalangin na sa Kanya. Kaya napakahalaga po na araw-araw o gusto natin talagang mas ipag tayo oras-oras, talagang alam mo yung prayer natin, yung pananalangin natin ay nakalagay talaga na sa isip natin. Sabi ko nga kanina, pwede natin gawing hindi lang physical na altar, yung nakikitang altar sa bahay, nakikitang altar sa mga simbahan, hindi lang po doon na pag linggo may altar ka dahil nakaharap ka sa building, sa church. Hindi po kahit saan. At pinakamagandang altar talaga ang templo ng Panginoon ay yung ating, sabi nga ay yung isip mo na, kasi kung maganda lagi nasa isip mo, sabi nga doon dito sa verse 8, sabi dito sa verse 8 ay basahin po natin na diretso natin. Bilang pagtatapos, sabi dito ni Apostol Pablo, paalala niya, reminder sa lahat na mga kapatid, lagi niyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagagalang-galang. Di ba po, kailangan pag tayo nananalangin, mahalaga sa Diyos yung laman ng ating isip at saka puso. At yung pangalawa po, sabi doon ay pasasalamat, gratitude, using thanksgiving in prayer to shift focus from problems to blessing. Tayo pong tao ay talagang hindi nawawala ng problema. Napakarami po natin yan. Yan po ang marami sa tao. Pero alam natin na may tumutulong po sa atin. Wala pong magsasabi na walang tumutulong. Nasa sa tao po, nature ng tao. Kung tamad kang manalangin, tamad kang gumawa sa Panginoon, hindi mo malalaman na may tumutulong pala sa atin. Kaya napakahalaga po sa Panginoon yung laman ng ating pag-iisip. Kaya lagi ko po hindi ko po alam dahil sa tuwing ako po ay magsasalita, hindi ko alam, laging ini-impress sa akin ng Holy Spirit na yung isipan natin ay mahalaga sa Panginoon. Kasi kung ang laman ng isip natin ay hindi marangal, hindi matuwid, hindi malinis,
Ano pong ilalabas ng ating puso at bibig? Wala po. Kaya ang ating isipan po ay lagi nating gawing altar. Gawin po natin, hindi lang po yung buong katawan. Kaya nga po dinesign ng Panginoon, perfect yung disenyo sa atin ng Diyos. Yung isip ang nauna. Dahil bakit? Ito yung magpapunction ng lahat ng bahagi ng ating kaisipan. Napakaganda po kung ang laman ng ating isip ay puro, ano sabi sa verse 8, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kapuri-puri, kaibig-ibig at kagalang-galang. Ano po? Dahil tuturuan ng ating isip yung bahagi at parte ng ating katawan, lalo ng ating mga bibig. At purihin po ang Panginoon. Yung pangtatlo, God's presence. Yung presensya po ng Panginoon ay napakahalaga habang tayo po ay nananalangin dahil hindi po tayo magaling manalangin. Lahat po tayo ay hindi marunong manalangin. Kaya po natin ito nagagawa. Hindi tayo maaaring magmalaki dahil meron pong Holy Spirit. Ang presensya po ng Panginoon ay mahalaga habang tayo nananalangin. Dahil sabi dito, God's presence, remembering He is with you, which remove the need for fear. Pinapaalala sa atin ng Panginoon na kung hindi tayo sasamahan ng Kanyang presensya, kung wala ang Holy Spirit, yung ating, alam niyo yung lagi kasi nature ng tao matakot eh. Kapag nauna na po yung takot, hindi po natin alam nararamdaman ng ating mga kapatid, kaya isama po natin sa panalangin lagi yung ating mga kapatid na naaapektuhan ng digmaan, yung mga mamang kamabayan natin. Kasi hindi naman natin sila pwedeng i-judge na, ba't kayo natatakot? Pwede naman kayo manalangin. Hindi po, kasi sila po ay nasa sitwasyong ganon. Ngayon, maging habitual po natin talaga na sila isama sa ating panalangin. At yung sabi ko nga, nabanggit ko, yung mga ilang dekada na sa Panginoon, mas lumalim tayo sa pananalangin para sa iba. Hindi na po natin papanalangin ang mga sarili, kundi magkaroon tayo ng burden na laging ang kapwa na lang po natin ang ating ipanalangin. At alam ng Diyos, sabi ko nga kanina, isuko natin ang ating sarili. Napaka-importante na tayo kapag nananalangin, yung tatlong bagay na ito na pinag-usapan natin. Surrender sa Lord, ang lahat ng bagay, yung gratitude, yung pasasalamat, at yung God presence. Salamat po sa Panginoon dahil kung ito po ay lagi nating matataglay, yun nga sabi, ang ating kaisipan ay magagamit nating altar at magtuturo ito sa buong bahagi ng ating katawan para lagi nating ipanalangin yung ibang tao. Hindi na po tayo magiging makasarili na lagi puro tayo na lang. Lagi ba natin papalay, pahingin nito, pag nababalisa tayo. Alam niyo po yung pag natatakot tayo, wala nang, kaya kailangan talaga yung presensya ng Panginoon lagi ay buhay sa ating kaisipan pag tayo nananalangin. At dahil kung wala nito, wala po, yung ating pananalangin ay mawawala ng kabuluhan dahil may kabuluhan lang po ang ating pananalangin dahil tayo po'y tinuturuan ng banal na espiritu. Kaya napakahalaga po na tayo po ay kapag nananalangin, hindi tayo inaantok. Buhay na buhay po yung ating diwa at salamat sa Panginoon dahil alam ko po na lahat tayo ay nananalangin, ngunit kailangan po natin taglayin yung tatlong bagay na pinag-usapan natin. Salamat po sa salita ng Panginoon. Tayo po ay sama-sama na pong manalangin sa oras na ito. Hallelujah. Purihin ka, aming Diyos, aming Amang nasa langit. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, sa gawaing ito na ibinigay mo, na kami ay makapagbulay ng inyong mga salita. Bagamat ito ay saglit lang, Panginoon, tulungan niyo po, buksan niyo po ang isip at puso ng aking mga kapatid na nakibahagi sa pag-aaral na ito, Panginoon. Taglay namin yung aming mga salita na narinig, Panginoon, sa umagang ito. Yung paalala mo sa amin, Panginoon, na kailangan namin na kapag nananalangin,
malinaw ang aming kaisipan, na pwede naming gawing altar ang aming kaisipan. Maisuko namin sa iyo, Panginoon, at lagi kaming magpasalamat sa inyo, Panginoon, anuman yung sitwasyon, kalagayan namin. Lagi naming hanapin ang inyong presensya dahil kayo lang naman talaga ang nagbibigay ng katagumpayan. Kaya kami nakakapagpatuloy, Panginoon, sa gawain ito. Salamat po, Panginoon. Basbasan niyo po yung gawain ito na tuwing umaga, pag-aaral ng iyong mga salita sa lahat ng mga ginagamit mo, Panginoon, tuwing umaga, mula Lunes hanggang Sunday, Panginoon. Ang morning devotion na ito, Panginoon, ay pagpapalang mula sa inyo, Panginoon. Patuloy mo pong pagpalain ang buong angka ng Masaredo family na siyang nagpaumpisa, Panginoon, ng ministeryong ito, Panginoon. Hallelujah. Salamat po. Patuloy na inilalapit namin sa inyo personally ang aming Superintendent Pastor Joseph Masaredo, ang buong angka niya, Panginoon, ang buong pamilya niya. Sa araw na ito, Panginoon, ang lahat, Panginoon, ng mananampalataya na pinagkatiwalaan mo at pinapaalalahanan na kami matutong manalangin, maging habit namin ang pananalangin para sa iba, Panginoon. Magawa po namin dito sa maghapong ito. Naniniwala kami, O Diyos, na kayo ay kasama namin, kaya kami nakakagawa at nakakahakbang ng mabubuting bagay, Panginoon, lalo po ang pananalangin. Tulungan niyo po, Panginoon, sama-sama kami dumudulog sa inyo, yung mga kapatid namin, Panginoon, na nakakaranas ng takot, ng pagkabalisa, Panginoon, ng kabalisahan sa lahat na nangyayari, lalo yung nasa ibang bansa, Panginoon, na nakakarinig ng mga pagsabog, Panginoon. Nararanasan nila yung personal na takot, Panginoon. Pero Lord, kami po'y sama-samang dumadalangin sa inyo. Kagaya ng sinabi niyo sa inyong mga salita, tulungan niyo po sila. Panginoon, alam namin na makapangyarihan ang aming pananalangin sa inyo. Kaya Lord, salamat po. Patuloy na alam niyo po, Panginoon, at nababasa niyo ang isipan ng bawat isa sa amin. Gabayan niyo po sila, tulungan. At sa maghapong ito, Panginoon, samahan niyo po kami, Panginoon, lahat ng aming gagawin. Panginoon, kayo lang yung maitaas at maparangalan sa aming mga buhay na ito. Purihin po kayo, dakilain po kayo. Kayo lang talaga, Panginoon, ang aming kailangan. Sapat po kayo sa maghapon namin ito. Ano man ang kalagayan at sitwasyon, samahan niyo po kami. Lahat po ng mga lingkod niyo at higit sa lahat, yung mga tao na patuloy na nakakaranas ng takot at pangamba, Lord, kayo po yung magbigay ng lakas at katatagan, O Diyos. Purihin po kayo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Ito po ang aming panalangin. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Purihin po ang Diyos.